Totoo, may mga ilang oligarko na talagang naglalabi, pero meron talagang napaka-impluwensyang oligarko na hindi niya kailangang maglabi. Siya ang nagdidikta na eto, pwesto mo, ilagay mo yan sa ganito, tapos kahit mga senador, kahit mga congressman, kayang-kaya niyang susian. Dahil sa impluwensya ng oligarkong ito na hindi natin alam kung paano rin masasawata ng mga ordinaryong Pilipino. Now you realize, Marlon, bakit nung panahon ni PRRD, no, yung lahat na nag-donate sa kanyang campaign, mga campaign donors, binalik niya yung mga pera, di ba? Because ayaw nga niya ng ganyan, na siya ay napapaikot, na siya ay nai-impluwensyahan, na siya ay nadidiktahan na ito ang gawin mo, si ganito ang iupo mo, si district engineer ang katrabaho ko dito, doon mo ibigay ang pondo. Ayaw niya ng ganyan. Di ba ang ginawa niya? Binalik niya. Kaya galit na galit sa kanya itong mga oligarkong ito, na nung panahon niya ay taggutom because siningil niya ng mga taon na hindi ito nagbayad ng tax. Kaya nagalit sa kanya. Yeah, tama ka pa. Maliban sa mga oligarko, may impluwensyang grupo pa. And wag nating kalimutan yung binitawang salita ng isang attorney, Vic Rodriguez, na kailan pa napapasunod ng sindikato ang gobyerno. Hindi ba dapat ang gobyerno ang tumutugi sa mga sindikato? Ang nangyayari ngayon, yung sindikato mismo nasa loob mismo ng palasyo. Kailan pa? Di nung panahong umupo at binudol ni Marcos ang lahat ng taong nangarap kasama niya. Kailan pa? Kailan pa? Nung panahon na pinaupo ang Executive Secretary Lucas Bersamin, pati ang pamangkin o apo niya na si Adrian Bersamin, gayon din ang Amina Pangandaman na nag-resign dahil sa tindi ng kontrobersya, pero hanggang ngayon po ilang buwan na ang nakalipas. Wala tayong naririnig para sila kastiguhin, kasuhan o ipakulong. At saka, presidente ka ng Pilipinas, may issue ka ng pulburon, video. Presidente ka ng Pilipinas, may issue ka ng ganitong orgy. Presidente ka ng Pilipinas, may issue ka ng may issue ka ng bina-blackmail ka para hindi na bawiin yung pasaporte ng isang congressman Saldico. Higit lalo, ilang araw na maraming nagtatanong at maraming naghahanap kung ano ba talaga ang medical bulletin ng kalagayang pangkalusugan mo. Constitutional mandate po na ipaalam sa publiko kung anong kalusugan meron ang Pangulo ng Bansa.